Welcome back again po tayo sa Pots TV. Nais kong mapasalamat kay Clarissa. Clarissa, maraming salamat sa iyong katanungan. Ang iyong pong katanungan ay ating magiging topic ngayong araw na ito. Ang kanya pong katanungan ay bigyan ko daw po siya ng tips or ano bang pinakamainam, magrenta ba ng bahay or bumili ng bahay kapag bago dito sa Canada. Clarissa, kung mapapanood mo to, bigay mo sa akin yung impormasyon at kukontakin po kita at kung paano mo makukuha ang counting reward na galing kay Pots TV. Isa na siguro sa pinakapangarap ng bawat pamilya ay magkaroon ng sariling bahay. Napakasarap po sa pakiramdam ay magkaroon ka ng sarili mong bahay, yung mauuwian mo, yung tinatawag na home sweet home. Kapag bago tayo dito sa Canada, pinakamainam po ay mag-rent po tayo ng apartment. Unang-una, bakit po natin kailangan mag-rent ng apartment? Dahil kailangan natin makiramdam sa paligid. Pinaka-the best kong advice, 3 years. 3 years po, pwede na po tayong kumuha ng bahay. Titingnan po natin yung mga tinatawag na needs. Kailangan ko ba talagang kumuha ng bahay? Kailangan ko ba talagang kumuha ng matitirhan ng aking pamilya? Bago ko po na-desisyonan ang mag-loan ng bahay, kasi halos lahat naman dito ay loan, mortgage ang tawag kalimitan. Bago po ako nag-decide yan, pinag-isipan ko po mabuti. Dahil po sa aking mga na-experience, nung dumating po kami dito sa Canada, ang company na kumuha sa akin sa Pilipinas, mayroon ng inilaan na tirahan sa amin. Ito ay renta. So, binigyan ako ng counting porsyento ng company doon sa bayarin ko sa bahay. So, nangupahan muna kami, nobserbahan ko. Ang na-experience ko doon, kasi tatlo yung anak ko nung dumating dito, ang na-experience ko doon sa townhouse na yan, natirahan namin, ay malimit kaming katukin ng kapitbahay namin. Kasi magkakadikit po yung tirahan namin, so pag ang mga bata naghaharutan, naglalaro, rinig po sa kabila. So kalimitan po kaming kakatukin. So nagugulat yung mga bata, sabi ko, parang nag-i-enjoy yung mga bata, tapos kakatokin para patahimikin. Kasi may karapatan po kami doon sa inuupahan namin, kaya lang may karapatan din po yung kapitbahay namin. So, iniiwasan po namin mag-ingay. So, yun po yung experience ko. Kaya napaisip ako, ba kailangan kong kumuha ng bahay. Kaya lang hindi pa yun nangyari. Pagkatapos ng aming kontrata na napag-usapan namin ng company, lumipat uli kami doon naman sa isang apartment. Maganda naman yung situation namin dun sa apartment. Umuwi, tapos nandun yung mga bata. Kaya lang alam mo yung eagerness na gusto ko talagang magkaroon man lang ng sariling bahay. Kasi gusto ko naman na mabigyan ko rin ng mga sari-sariling kwarto yung mga bata. Bago ko nagdesisyon o nag-decide kami mag-asawa kumuha ng bahay, nagkaroon muna ako ng comparison sa rent at saka yung mortgage. So ano ba yung comparison na ginawa ko doon? Kapag unang ginawa ko yung responsibilities. Pag rent kasi, yung tinitirhan namin, mas less yung ating responsibility kaysa magkaroon kami ng sariling bahay. Katulad ng kunyari ang bahay mo ay may puno. So responsibility mo siyang pag nag-fall yung mga dahon, kailangan mo siyang linisin. Din pangalawa, kung ang backyard mo ay madamo, iiwasan din po nating magtaasan yung mga damo kasi pwede kang ireklamo dahil pagmumulan po yan ng mga lamok, pamamahayan po yan mga lamok. So, kung magre-rent ako, hindi ko intindihin yon. Wala akong lilinisin mga dahon, wala akong tatabasing mga damo sa likod kasi hindi ko siya responsibility. Ang responsibility ko lang mag-rent magbayad. Kung sarili ko man ang bahay, lalo na pag winter, isa sa pinakamahalaga, pag winter, yung walkway, at saka yung harap ng bahay mo, yung daanan, yung walkway mo, tapos yung harap din ng bahay mo, yung pinakadaanan, dapat yan, lagi naka-snow removal.
Dahil sa walkway, papasok sa inyo, dapat lilinisan mo rin dahil kapag may mga nagpapadala ng mga sulat galing sa post office, pag nadulas po yan, responsibility mo po yan. Pag nadulas din po yung nasa harap na naglalakad na tao, responsibility mo yan. So, yun po ang kabahan. Pag winter, pagka apartment, hindi ko na kailangan problemahin yung snow removal. Then, pangalawa, yung privacy. Apartment at saka sariling bahay, paras naman may privacy kayo mag-anak. Privacy niyo sa inyong mag-anak. Kaya lang sa apartment, mag-ingay man yung mga bata, tapos may kapitbahay ka, lalo na mga may edad na, medyo mga mainit ang ulo, eh, lagi ka kakatakin. Sasabihin, uy, huwag kayo masyadong maingay. So, pagsasabihan ka ngayon, hindi pagsasabihan yung bata kasi uh, laging sa parents kasi responsibility ng parents. So, kung kaya naman natin kontrolin yung mga bata, eh, hanggat maaari, wag po tayong mag-iingay sa apartment. Tapos, kung magkaroon ng mag-sounds ka ng mga maiingay, pwede ka rin katukin. Di katulad pag sarili mong bahay, kahit magtakbuhan yung mga bata, basta sa loob ng bahay, tapos sa backyard, maglalaro sila, walang sisita. Walang sisitang mga kapitbahay kasi property mo yan. Yung sa privacy, pagka rent, may kakatok kasi yun ang kaya ako na push talaga na mag-loan ng bahay. Kasi na ano ba ako na pag naglalaro yung mga bata, sisitahin. Hindi ako makapag-react kasi karapatan din nila yun. So, lagi ko lang sinasabi ng mga bata, okay na yun, okay na yun. Then, pangatlong pag-usapan natin ay yung parking. So, pag nag-apartment po tayo, bawat apartment, meron po kayong isang spot para dun sa yung sasakyan. E paano naman ako? Mayroon akong anak na nagda-drive na. Tapos, yung sa akin, saan ko ipaparada yung isang sasakyan? So, required talaga kaming iparada na dun sa kalsada. So, allowed naman magparada sa kalsada. Maliban lang doon sa mga may sign na ganito lang yung limit, ganito lang yung oras ng parking, tapos bawal pumarada. Basta pag apartment, isa lang yung spot mo. Pangalawa, kung nabili yung apartment mo, yung sasakyan mo, umulan, umaraw, nandyan lang sa labas yan. Eh kung kukuha ka ng bahay, kung mayroon kang garage, hindi naman halos lahat ng bahay may garage, mayroon naman ding may garage. Mayroong walang garage, may single garage, may double garage. So, kung kukuha lang kayo ng bahay, advice ko sa inyo, eh, double garage. Lalo na kapag mahilig ka mga likot ng sasakyan, may mahilig ka magawa-gawa, kasi nakuha ko single garage. So, pagka pinarada ko yung isang sasakyan, hindi ako makagawa-gawa minsan. Then pangalawa, pag may garahe yung ano mo, kung merong heater, mas mainam din po. So, yun lang kaibahan. Pag nasa bahay, may bahay ka, may garahe ka, yung sasakyan mo na, lalo na kung mapagmahal ka sa sasakyan, pag nagwinter, pag umaraw, papasok mo sa garahe, hindi siya mainitan, hindi siya maano sa snow. Yun po ang advantage na. Ngayon, ito talaga yung pinaka-highlight. Yung anong kaibahan ng rent at saka yung sariling bahay. Ito talaga yung pinaka-highlight na topics eh. Yung expenses. Yung expenses po. So, pag nagre-rent ka, ang magiging problem mo sa pangungupahan ay bayad sa rent, bayad sa power, at bayad sa internet. Tatlo lang kapag nagre-rent tayo ng apartment. Merong iba na merong nagbabayad sila ng mga
extra expenses, yung sa mga basura, yung mga pag-cleaning, yung sa mga condo naman yun. Pero kung mga, yung alam yung apartment talaga na hahanap tayo ng apartment na kung wala yon kasama na lahat dun sa renta, mas mainam para yun lang intindihin mo. Eh, ito naman yung pinakamatinding kaibahan kapag nag-mortgage ka. Dati, yun lang ang aking bill. Power, internet, saka yung rent na sa bahay. Ngayon, nung nandito na ako, nagloan na ako ng bahay, ito yung aking responsibility. Mortgage, o yung bayad ko dun sa bahay na niloan ko, property tax, energy o yung heater, water, internet, insurance, home insurance, tapos life insurance, basta marami. Hindi ako nagkakamali ngayon. 12 akong bills na dumadating sa akin. Di katulad dun sa rent, 3 lang. Yung heater kasi at saka yung water, 3 na yun. Kasama na yun sa renta mo. Tapos, meron din namang insurance, pero ang tawag dun sa rent, tenant insurance. So, that's in case na magkaroon ng problema, lahat ng nasa loob mong or katulad ng FAR, lahat ng nandoon sa bahay, covered yun sa tenant insurance. Katulad nung sa bahay, may property tax ka na, meron ka pang home insurance. Ngayon, naibigay ko na ang kaibahan ng rent at saka own. Ako bilang isang nagbablog na nagbibigay ng impormasyon, advice ko sa inyo, pagka gusto ko bang magkaroon ng own home, need ko ba talaga? Need ko ba talagang magkaroon ng sariling bahay? Ano ba pinaka mainam para sa akin? So, laging tatanong natin sa ating sarili bago tayo mag-decide. Dahil once na nag-decide tayo na magkaroon ng own home, pipirma tayo. Pag pumirma yan, yun na yung magsisimula na yung responsibility natin sa nabanggit ko nga. So, in my situation, kailangan ko talaga magkaroon ng sariling bahay. Dahil yung family ko, lumalaki. So, yung habang lumalaki, naisip ko yung aking panganay na mga babae, gusto naman nila magkaroon ng sariling kwarto. Sa apartment na natirhan ko kasi, 2 lang ang kwarto. Sabi ko, siguro mainam sa akin yung 3 kwarto. Ngayon, nadagdagan na kami. So, lumalaki yung pamilya na which is isa din sa nakakapag din dahil kung nasa apartment kami, bawal na kami sa apartment. Kailangan na namin magrenta ng bahay. Pag naging 4 na yung anak mo, hindi na ina-allowed. So, 5 na. 5 na yung anak ko plus kami, 7 na. So, bawal na kami sa apartment. So, tama din naman na kumuha din ako ng bahay. Sa susunod kong topic, bigyan ko naman kayo ng kaalaman ng tamang pagdidesisyon. So, iba-ibang tao may mga kanya-kanyang decision making, pero sa decision na ginawa ko, share ko sa inyo, na which is na nakatulong talaga. Napakalaking tulong. Lalo nang dumating yung na-layoff kami. Kasi dito sa Canada, up and down. Nung dumating kami dito, na-experience kong na-layoff, mawawalan pala ng trabaho dahil nag-slow down ang company. So, sa desisyon na ginawa ko doon sa pagkuha ng bahay, sa susunod na topic, ano yung ginawa ko?
Hindi ko siya inisip na maliliop ako, pero yung desisyon na ginawa namin mag-asawa, nakatulong. So, guys, maraming salamat sa panonood. Alam ko may mga kanya-kanya tayong mga suggestion, may mga nakapanood na dito sa Canada. Yung na-share ko po sa inyo based on my experience po, yun po ang aking mga na-experience, bakit ganun ang mga decision ko. At least kahit paano, baka makapagbigay naman ako sa inyo ng impormasyon. So, pag nandito tayo sa Canada, bago tayo, isa pa sa pinakamagandang tip na ibibigay ko sa inyo, kasi bago lang ako dito, hindi ko alam ang gagawin ko. Huwag po tayong mahihang magtanong. Sabi ko nga lagi, keep asking why. Anong gagawin ko? Saan ako pupunta? So, keep asking lang ako. Hindi ako nahihiya. Kasi, kailangan kong mag-move forward. Di ba? Pagpili. So guys, thank you so much again. At God bless po. And panoorin niyo po yung susunod kong vlog. Ang susunod kong vlog, mga dapat malaman sa pagkuha ng bahay. Thank you po, TV.